And now, may I call on our class valedictorian, Ms. Christine Bernadette Lazarte, for her valedictorian address. Isang pinagpalang hapon para sa ating lahat. Sa ating butihing punong guro, Ginang Venus Batino, sa mga tagapangasiwa ng paaralan, Ginang Marichelle Batino, at Ginoong Carlos Sandoy Batino VI, sa panauhing pandangal, Ginoong Liberato Rogacion, sa mga butihing guro, sa mga kapwa ko TCINians, lalo higit sa mga magulang na tatanggap ng karangalan para sa kanilang mga anak, at sa mga kapwa ko magsisipagtapos, kasama ang aming mga magulang. Magandang hapon at magandang buhay po sa ating lahat. Minsan napapaisip ako, ano nga ba ang ganap ng edukasyon sa aking buhay? Sa buhay mo? Sa buhay nila? Sa buhay nating lahat? Bakit nga ba kailangan natin pagsumikapan pa na tayo makatapos sa elementarya, sekundarya, at kolehiyo? Dala-dala ang mga pangarap natin sa buhay. Ikaw pwede namang humingi na lang sa magulang mo ng pagtustos sa lahat ng pangangailangan mo. Magulang mo sila, hindi ka nila papabayaan. O diba? Instant pera, instant kasiyahan, papetiks-petiks na lang sa buhay, hayahay. Pero, hanggang kailan sila nandyan? Hanggang kailan mo matitiis na makitang naghihirap at nagsasakripisyo para sa'yo? Doon ako natauhan sa katotohanan ng pag-aaral na nga lang ang dapat kong gawin o nating gawin, hindi pa ba natin naayusin? Sabi nga, ang edukasyon ang tanging yaman na kaya ipamana sa iyo ng iyong magulang na kailan may hindi maaagaw ng iba. Kapag nakita nilang nagbunga lahat ng kanilang paghihirap, alam kong labis ang kasiyahan na kanilang mararamdaman. Sino ba namang anak ang hindi nanaisin na mapasaya ang magulang? Ang tagumpay mo ay tagumpay din nila. Hindi mo aakalain na ang isang salita na binubuo lamang ng 9 na letra, ang edukasyon, ay mayroong malaking parte sa buhay ng bawat isa. Sa sarili mo, sa kapwa mo, sa pamilya mo, sa mga taong nasa komunidad mo, at sa mga kapwa mong Pilipino na kasama mong mamuhay sa bansang inyong sinilangan, ang Pilipinas. Bago pa makarating sa tuktok ng tagumpay, alam ko ang bawat sa mga nagtagumpay na, ang mga taong natapos ng misyon ay dumaan muna sa iba't ibang pagsubok. Hindi man magkakasing bigat problema din nila. Pare-pareho namang sinubok ang katatagan at hinubog ang bawat isa bilang isang mas pinaunlad na individual. Ika nga ni Padre Stephen, may 3 bagay na dapat mong alalahanin upang makamit mo ang pangarap mo. Una, lakas ng loob. Nalagpasan lahat ng mga pagsubok na iyong kakaharapin. Pangalawa, effort na pagsumikapan ng bawat bagay na iyong ginagawa. At pangatlo, ang pagkakaroon ng goals sa buhay. Kung alam mong may hangarin ka, hindi malawan ikay makakaraos. Sabi naman ni Bro Anthony, sa pagtutagumpay, hindi mahalaga kung gaano katagal bago mo matapos ang misyon mo. Tumagal man ng ilang taon at malagpasan ka na ng iba, huwag kang panghinaan. Ang mahalaga, magkaroon ka ng magandang perspektibo sa buhay at hindi ka bibitaw hanggang sa huli. Alin nga ba ang mas mahalaga? Ang palabas na katangian ng pinapasukan mo? O ang kalidad ng edukasyon na ibinibigay nito? Nasagot ko na ito simula nang tumutong ako sa paaralang ito. Hindi man kalakihan sa paningin, pero may pagmamalaki mo. Kung wala ang Tagaytay City Institute, walang TCI niya sa matatawag. Wala kami sa araw nito upang tapusin at buksan ang panibagong pahina o yugto ng aming mga buhay. Pinutunayan ng paaralang ito na hindi kailanman masusukat at mapapantayan ang saya, mga magagandang pagsasama at mga alaala, at ang mga mabuting aral na ibinabahagi ng bawat isa na babaonin namin hanggang sa pagtanda. Tumatak sa aking isipan ng katagang wala sa eskwelahan yan, nasa estudyante. Tama nga naman. Wala kang natutunan hindi dahil sa sistema na mayroon ng eskwelahan, kundi sarili mo itong desisyon. Desisyon mong hindi matuto. Nasa kamay mo ang kagustuhan mong may matutunan. Ngayon,
Nais ko na pong pasalamatan lahat ng naging at mananatiling bahagi ng buhay ko. Mga taong malaki ang parte sa akin. Bagay at mga taong hinubog ang mas pinaunlad na ako. Una sa lahat, gusto ko pasalamatan ang dakilang malikha ni hindi kami iniwan at patuloy kami ginabayan hanggang sa araw na ito. Maraming salamat Tagaytay City Institute. Hindi ko alam kung ano ang magiging kalagayan ko ngayon kung hindi ako nag-aral dito. Bukod tami ka. Siyempre, wala ang eskwelahang ito kung wala sila. Ang mga founders, ang punong guro, Ginang Venus Batino, sa mga tagapangasiwa ng paaralan, Ginang Marichelle Batino, at Ginoong Carlos Sanjay Batino VI, sa mga guro, at sa lahat ng bumubuo ng komunidad ng Tagaytay City Institute. Kung wala kayo, hindi mo mas makikilala at uunlad ang TCI. Sa tulong ninyo, mas naging produktibo ang lahat. Hindi lang kami mga nagsipagtapos, ngunit kasama ang mga kapwa ko TCIans at maging ang mga guro. Maraming salamat din sa mga naging gurong tagapayo at guro namin na lubusan ng pagpapasyensya sa lahat ng kapasawayan namin. Mawala na ang lahat sa akin. Huwag lamang sila. Sila ang simula una pa lang ay labis-labis ng sakripisyo. Mga taong naging sandigan ko at inspirasyon sa pagsisimula pa lamang. Sila ang nagsilbing lakas ko upang nagpasan lahat ng habol na dumadating. Salamat sa inyong mama, papa, ate at kuya. Hindi niyo ko iniwan. Gusto ko malaman niyo na hindi ko ginawa ng lahat ng ito para sa sarili ko, kundi para sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat din sa mga kapwa ko nagsipagtapos. Sa mga masasayang karanasan at alaala. Mga alaalang lagi na nakatatak sa isip at puso ko. Hindi ko kayo malilimutan. Mahal na mahal ko kayo. Tulad nga na sinabi ko, 15 in our hearts, and 15 in our eyes, 16 in our hearts. Tapos na ang panaginip, kapwa ko nagsipagtapos. Gising na. Ikilos pa tayo para sa ikatutupad ng ating mga pangarap. Pupunta na tayo sa mas malawak na realidad na uhubog pa sa ating pagkatawa at pamumuhay. Tara na kumilos para sa ikatutugumpay ng ating misyon. Magandang hapon po muli sa inyong lahat.